Sa pagkatalo ng Creamline sa Cherry Tigo ay tila binawian naman nila ngayon ang kupunan ng Capital One Solar Spikers. Sa loob ng 3 set ay hindi nila pinagbigyan ang kalaban. Marami din na nag-abang sa big adjustment kampo ng CCS, especially sa kanilang setter na napaka-importante sa game. Kahapon po, pasok ang first 6 lineup ng CCS, which is itong lineup na ito ay madalas din ginagamit ng CCS sa pangmalakasang laban. Nasa first 6 si Alyssa Valdez, Kyle Negrito, Risa Sato, Pangs Panaga, Tots Scholars at Gemma Galanza. So nakita naman natin mas nag-improve ngayon ang CCS kumpara noong mga naging huling laban. Doon may mga nagsasabi mahinang kalaban lang naman daw etong Capital One Solar Spikers at hindi dapat pagbasihan sa improvement nga po or sa adjustment ng Creamline. Well, kung titignan nyo mabuti, halos same din naman yung nangyari, no? Yung mga set po na binibitawan ni Kyle Negrito ay talagang ganun din naman, wala din namang nagbago. Pero maraming nakapansin din, nabigyan din ng medyo mahaba-habang playing time ito nga pong kapatid ni Gemma Galanza na si Mappy Galanza, which is nakita natin fit na fit yung mga set na binibitawan niya sa mga spikers nga po ng CCS. Maganda binibitawan na set ni Pape dito sa kanyang ate na si Gemma Galanza. Ganun din nakita natin yung mga set niya binitawan niya kay Risa Sato. So nakikita natin ngayon unti-unti na pong ginagamit ng CCS o ni Coach Meneses na mabigyan ng pagkakataon at playing time itong si Mappy Galanza. Do madalas pinapasok si Mappy dun sa mga intense game, no, o binibigyan lamang ng napakaunting minuto, no, saglitan para kapag ka nagpahinga si Kyle Negrito ay may papalit sa kanya. Pero mga kaibigan, marami ding nakapansin kapag ka mauulit ang ganitong sistema ay posible silang matalo sa kanilang mga susunod na laban, especially kapag ka malakas ang kanilang kalaban. Well, ayon din sa ating nakuhang update ay posibleng mas mabigyan pa ng mahabang playing time itong si Mappy Galanza at gamitin sa mga susunod na game. Dahil nga kapag ka ginamit itong si Mappy Galanza bilang setter nga po, no, ng Creamline sa mga mabibigat na kalaban, o sabihin natin kapag ka nakakaharap nila ang Signal HD Spikers o ng Cherry Tigo sa muling pagkakataon ay hindi nila mababasa ang binibitawang set ni Mappy Galanza. Unlike po sa binibitawang set ni Kyle Negrito ay basang-basa na at paulit-ulit lamang po. Well, kung titignan ninyo, kahit nga po si Gia Morado ay sinabi na etong si Mappy Galanza hindi kabado kapag mga intense at crucial na yung mga game, no, yung mga set niya walang kakaba-kaba at talagang nakikita natin yung chemistry at momentum ng mga spikers doon sa setter. Well mga kaibigan, napakarami pa nating kaganapan na dapat malaman. So dyan lang po kayo, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe for more PVL and Creamline updates. Maraming salamat.